Ako nga pala si Ira, isang simpleng babae na niwala sa pagmamahal. Akala ko kapag totoo ang nararamdaman mo, sapat na yon para ipaglaban ang isang relasyon. Pero hindi ko alam na sa bawat lihim na pagmamahalan, may kapalit itong sakit at luha. Ito ang kwento ko, isang kwentong hindi ko inaasahang magiging parte ng buhay ko. Ako si Ira, 29 years old, at nagtatrabaho bilang administrative staff sa isang private clinic sa Quezon City. Tahimik lang ang buhay ko noon, may simpleng routine, trabaho, bahay, minsan gala kasama ang kaibigan. Hanggang sa dumating siya, si Dr. Liam Vergara. Bago lang siya sa clinic, isang neurosurgeon, matalino, seryoso at may kakaibang karisma. Sa unang tingin pa lang, alam mong may dating siya. Magandang umaga, Ma'am Ira. Ika ni Dr. Liam habang tinatanggap ko ang kanyang daily patient log. Napatingin ako sa kanya, sabay tango. Good morning po, Doc. May schedule po kayo ng 10 a.m. kay Mr. Santos. Walang araw na hindi ako kinikilig sa tuwing nakikita ko siya. Pero alam kong hanggang tingin lang ako. May asawa si Doc, si Ma'am Elisa. Madalas ko pa nga siyang makitang sinusundo sa hapon, kaya pilit kong nilalabanan ang nararamdaman ko. Pero isang araw nagbago ang lahat. Ira, nandyan ka pa ba? Tanong ni Doc habang nakasilip sa HR office. Opo, Doc. Inaayos ko lang po ang weekly summary. Halika muna. Kape tayo saglit sa pantry. Gusto ko lang may makausap. Doon nagsimula ang mas madalas naming pagkakausap. Sa mga simpleng kwentuhan at may halong lambing at palihim na tinginan. Hanggang sa isang gabing hindi ko inaasahan. Ira, naiwan ko yung laptop ko sa office. Pwede mo ba akong samahan kumuha? Hindi ako nakatanggi. Nagkita kami sa harap ng klinik at sabay kami umakyat sa opisina. Sa katahimikan ng lugar, sa pagbuhos ng ulan sa labas, doon nangyari ang unang halik. Isang halik na puno ng damdamin pero mali. Doc, mali ito. Sambit ko habang nakayuko. Alam ko, Ira, pero hindi ko na kayang itago. Matagal na akong hindi masaya sa kasal ko. Hindi ko alam kung ako ba ay naniniwala o nadadala lang sa kanyang mga salita. Pero umasa ako. Pinili ko ang puso ko kaysa sa tama. Lumipas ang buwan. Naging lihim kaming magkarelasyon. Sa text, sa sulok ng pantry, sa mga out-of-town conferences. Pero habang lumalalim ang relasyon, mas lalo akong nababalot ng guilt. Isang gabi, nahuli kami ni Ma'am Eliza sa labas ng isang hotel sa Baguio. Ira? Liam? Anong ibig sabihin ito? Galit na sigaw ni Ma'am. Hindi ako makagalaw. Gusto kong magsalita pero parang may humigpit sa dibdib ko. Eliza, let me explain. No need, Liam. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Alam ko na matagal na itong nangyayari. Umalis si Ma'am na luhaan at si Doc. Hindi na ako sinundan. Naiwan ako mag-isa sa hotel lobby. Umiiyak at naguguluhan. Pagkatapos ng insidenteng yon, nag-resign ako sa trabaho. Hindi na kami muling nagkita ni Doc. Nabalitaan ko na lang na sinusubukan niyang ayusin ang relasyon nila ng asawa niya. At ako, nagdesisyong lumipad papuntang Davao para magsimulang muli. Sa Davao, nakilala ko si Marco, isang teacher na may mabuting puso. Hindi siya mayaman, hindi kasing galing ni Doc. Pero siya ang nagpaalala sa akin kung anong pakiramdam ng minamahal sa tamang paraan. Ngayon ako ay masaya na, hindi ko kinakalimutan ang aking nakaraan. Pero ginamit ko ito para mas piliin ang tama. Oo, nagkamali ako. Nagmahal ako sa maling paraan. Pero gusto ko ring itama ang sarili ko. Sa mga nakikinig, tandaan niyo po, hindi sapat ang pagmamahal kung ito'y nakatali sa kasinungalingan. Mas masarap pa ring magmahal sa tamang paraan, sa tamang panahon at sa tamang tao. Ako si Ira at ito ang aking kwento. Sana ay maging aral ito sa lahat.